Tinuon ko ang atensyon ko sa assassin na kalaban ko at sinugod ito. Mabilis ang galaw niya, ngunit tila nahihirapan ito sa mga galaw ko. Nang makahanap ako ng tiyempo, ay agad kong sinipa ang tagiliran niya at sinundan ng isang malakas na suntok. Binato niya ako ng dagger mula sa sapatos niya, ngunit sinalo ko ito gamit ang kamay ko. Naramdaman ko ang hapdi mula rito, ngunit hindi ko ito ininda at mabilis na binato pabalik sa kanya iyon na tumama sa kanyang puso. Binalik ko ang tingin ko kay Fernando at ganoon na lamang ang inis ko nang makitang ang paalis na helicopter. Fuck! I shouted in frustration. Pinulot ko ang baril ko at pinaputukan ito, ngunit hindi man lang ito natinag at tuluyan ng lumipad paalis kasama ang mga armadong tauhan niya. Tumingin ako kay Zask at nakita rin ang pagkainis sa mukha niya. May ilang sugat rin siya sa mukha at tila hindi naging madali ang naging kalaban niya. Fernando escape, sabi niya habang hawak ang earpiece niya. We found bombs, Zask. 10 minutes na lang ito. We need to go. Rinig ko na sabi ni Kevin mula sa kabilang linya. I think this is just a fucking trap. Sabi ko kaya't napatingin sa akin si Zask. Tumango siya at agad naglakad paalis. Bago pa ako makahakbang ay naramdaman ko na may humawak sa paa ko, yung assassin na nakalaban ko kanina. Lumuhod ako rito para sana barilin ang ulo niya, pero hindi ko inaasahan na magsasalita pa siya. Sila, Ma'am Vanessa, nasa basement, sabi niya at bigla na siyang nilagutan ng hininga. Natalia, bilis! Sigaw ni Zask na naghihintay pala sa akin. Agad naman akong tumayo at tumakbo na kami. Hindi maalis sa isip ko ang sinabi niya. Nanggaling na kami sa basement at puro walang kwentang bagay lamang ang nandoon. Posible kaya na may iba pang basement bukod doon? Zask, we need to go back to basement. Sigaw ko habang tumatakbo kami. What? Wala na tayong oras, sasabog na itong mansyon. Sigaw niya pabalik dahil halos hindi kami magkarinigan sa lakas ng barilan sa paligid. I have a strong feeling that there is something beyond that storage room. Sabi ko, mukhang napaisip naman siya dito. Bilisan natin! Sabi niya at sabay naming tinahak muli ang daan papunta sa basement. Gaya ng naabutan namin kanina, ay puro basura lamang ang nandito. Wala talaga, tara na! Sigaw niya at inaya na akong umalis. I guess that assassin is just fooling me para matrap kami. Naglakad na ako palapit sa kanya nang bigla akong madapa. Tila may napindot akong isang bagay at isang iglap. Ay may pintuan na bigla na lamang bumukas at tumambad sa amin ang isang napakaliwanag na kwarto. Nagkatinginan kami ni Zask at agad na pumasok doon. Help! Napatingin kami sa pinanggalingan ng boses nang makita ang dalawang babae na nakatali sa upuan. Agad akong tumakbo papunta kay Vanessa at gulat na lamang ang naging reaksyon niya nang makitang itim na ang labi ng kanyang ina. Agad ko itong pinulsuhan at hindi na ito humihinga. She's dead. Sabi ko. What? Fuck no! Mom, tara na, alis na tayo! Sigaw ni Vanessa habang naghihisterikal nang umiiyak. Inilibot ko pa ang paningin ko nang makitang isa itong laboratory, puno ng kimikal at matataas na uri ng baril. Where are you? 3 minutes na lang! Natataranta naman kami ni Zask dahil doon. Matapos niyang picturean ang buong basement ay nagsalita siya. Tara na! Sabi niya sa akin. Let's go, Vanessa! Sasabog na tong mansyon! Sigaw ko at hinatak na si Vanessa. No! Isasama natin si Mommy! Please, tulungan niyo akong isama natin siya! She said while crying. Nagkatinginan kami ni Zask at nakita ko ang pag-iling niya. We only have 3 minutes left. Mahihirapan tayong lumabas pag isasama pa natin ang patay na tao. Sigaw ni Zask. We need to go, Vanessa. Sabi ko sa kanya at sapilitan na siyang hinatak, ngunit nakikipagmatigasan pa siya. Just fucking leave her alone here and let her die with her mother. Sigaw ulit ni Zask. Tumingin ako kay Vanessa at nakita ang sakit na nararamdaman niya. That's exactly what I feel when his father killed my parents. Just go, Zask. Ako nang bahala sa kanya. Sabi ko kay Zask na kinabigla niya. What? Fuck is stupid. Inis na sagot niya at agad lumapit sa amin. Nagulat ako nang bigla niyang buhatin si Vanessa na parang sako at hinila ako sa kamay. Naglulupasay si Vanessa pero hindi na niya ito inaalintana. Mabilis kaming tumakbo palabas ng mansyon habang patuloy ang paghagulgol ni Vanessa.
Where the fuck are you? Sigaw ni Kevin sa kabilang linya. Hindi na namin siya nasagot dahil abala kami sa pagtakbo. Ibaba mo na ako, sama na ako. Sa wakas ay sabi ni Vanessa. Umiiyak pa ito pero mas kumalma na siya ngayon. Agad naman siyang ibinaba at nagpatuloy kami sa pagtakbo. Hinawakan ko ang kamay ni Vanessa para makasabay siya sa bilis ng pagtakbo namin at para hindi niya na rin maisipan na bumalik. One fucking minute, where the hell are you? Feeling ko ay nanlamig ang buong katawan ko nang makita ang nakasaradong pintuan palabas ng mansyon. Fuck, we're trapped! Sigaw ni Zask habang pinipilit na buksan ang pinto. What? Fucking shit! Mura ni Kevin sa kabilang linya. Tara sa third floor. Napatingin kami kay Vanessa nang magsalita siya. Tumakbo na siya agad papunta sa third floor kaya mabilis kaming sumunod sa kanya. Hindi ko alam bakit kami nagtitiwala sa kanya, but I think ganun talaga pag hopeless ka na. Pumasok kami sa isang malaking kwarto. Tumigil siya sa harap ng isang malaking glass wall. Tumingin ako sa baba at nakita ang pool sa baba. Damn, parang deja vu lang ah. Nakuha naman namin agad ang ibig sabihin kaya't binasag namin ang salamin. Mataas ang tatalunan namin at parang nagdadalawang isip pa si Vanessa. In the count of 3, we're going to jump. Utos ni Zask. I can't, sabi ni Vanessa. 1, 2. Huminga ako ng malalim at muling tumingin sa babagsakan namin. Sanay na ako rito, pero sana hindi kami abutin ng bomba doon. 3. Hindi na ako nagdalawang isip pa at hinawakan na ang kamay ni Vanessa at hinatak siya pagtalon sa baba hanggang sa marinig namin ang isang malakas na pagsabog sa buong mansyon. Samantala, on third person point of view. Nagkagulo sa Night Mansion habang pinapakinggan ang usapan mula sa dalawang panig ng attack team. Naririnig nila lahat ng pag-uusap mula sa attack team, ngunit sila ay hindi naririnig ng mga ito. Nakaupo sa harap ng monitor habang nakikinig si Spade at Skykes. What the fuck is happening? Kinakabahang tanong ni Spade. I think they went separate ways with Kevin, sagot ni Skykes. We found bombs, Zask. 10 minutes na lamang ito. We need to go. Narinig nila na sabi ni Kevin. Damn, mura ni Spade at halos aligaga dahil 10 minutes na lang ito. Kapwa kinakabahan ang mga nakikinig ng pag-uusap sa loob. Ilang minuto pa ay wala pa rin nagsasalita mula sa kabilang linya. Where are you? 3 minutes na lang. Mas lalo silang kinabahan nang malaman na hanggang ngayon ay hindi pa sila magkakasama. Fuck shit. Inis na mura ni Spade at tumayo mula sa upuan. Mr. Knight, calm down. Mahaba pang oras. Pagpapakalma ni Skykes dito. 1 fucking minute, where the hell are you? Sigaw muli ni Kevin pero wala itong natatanggap na response mula sa kabilang panig. Hindi pinahalata ni Skykes ang kaba dahil sa mga nangyayari. I swear, I'm gonna fucking kill everyone if something bad happens. Sigaw ni Spade habang pabalik-balik na naglalakad at hindi mapakali. Fuck, we're trapped. What? Fucking shit. Natahimik ang dalawang nakikinig at tila pinagbagsakan sila ng langit at lupa sa narinig nila. Tanging katahimikan ang bumalot sa kanilang lahat, maging ang nasa kabilang linya. Ina, mura ni Spade na tila hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Call Kevin! Utos niya kay Skykes na agad naman itong sinunod. Matapos ang ilang ring, ay sumagot naman ito agad. Fucking son of a bitch, what the hell happened? Sigaw niya agad nang masagot ang tawag. Mr. Knight, we lost connection to them. Sagot ni Kevin na kinakabahan din sa nangyayari. Fuck shit! Sigaw niya at malakas na binato ang hawak na cellphone. Samantalang ganun din ang reaksyon ng Sifus Mafia habang nakikinig sa kabilang linya. Let's just trust Natalia and Zask, sabi ni Jack. Kahit maging siya ay kinakabahan. Fuck this! Inis na mura ni Dravon. Samantala, sa kabilang banda, on Natalia point of view. Ramdam ko pa rin ang lakas ng impact mula sa pagsabog. Nararamdaman ko ang labis sa pagsakit ng katawan ko at pagkahilo. But damn, this is not the right time to be weak. Naramdaman ko ang isang mainit na braso ang pumulupot sa bewang ko at tinulungan akong makaahon sa tubig. Are you okay? Tanong niya sa akin nang makaahon kami. Pinulupot ko rin ang braso sa leeg niya dahil tila naubusan ako ng lakas para lumangoy. Yeah, I'm fine. Si Vanessa. Sagot ko habang humihingal. Hinatak niya ako papunta sa gilid at tinulungan na makasampa rito. There,
Turo niya sa babae na nakatulala sa umaapoy na ngayong mansyon habang patuloy ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. I suddenly pitied her. There is also a hint of anger in her eyes. Let's go, sabi ni Zask at inalalayan niya si Vanessa maglakad dahil tila wala ito sa sarili. Naglakad kami pabalik sa lugar kung saan kami galing kanina. Mula sa distansya namin ay nakikita namin ang mga tauhan na tila aligaga at si Kevin na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Boss Zask! Sigaw ng isa sa Seyfud's army at lahat sila napatingin sa amin maging si Kevin. You gave me mini heart attack. Inis na salubong ni Kevin at naglakad papunta sa amin. Zask, daan muna kayo sa Night Mansion. Galit na galit ang tigre. Sigaw ni Kevin nang pagsakay ni Zask sa kotse. Tango lang ang isinagot nito. Pinauna ko ng pinaupo si Vanessa na hanggang ngayon ay tulala pa rin sa nangyari. Napansin naman yun ni Kevin at nagtatakang tumingin sa akin. Sininyasan ko na lamang siya na pabayaan na lamang. It must been painful. Mamatayan ng magulang ay masakit na. Paano pa kaya kapag ang ama mo ang pumatay sa ina mo? I can't imagine the pain she's going through. Sumandal na lamang ako sa kotse at pumikit. I almost die again. Narealize ko na hindi pala biro ang operasyon na ito. Una ay pawang excitement lamang ang naramdaman ko. Lahat ng nakita ko ngayon at nangyari, naiintindihan ko na kung bakit ayaw nila akong pasamahin. Ang dalawang assassin o umatake sa amin ay hindi biro. What more kung madami sila. Ang mga kalibre ng baril na gamit nila ay hindi rin biro. We're here, sabi ni Kevin at naramdaman na ang pagtigil ng kotse. Pagbaba namin ng kotse ay naabutan namin si Spade, Skykes, Kuya, Jervon at Andre na naghihintay sa labas. Tila aligaga sila at nag-a-anticipate ng mga lalabas sa kotse. Tila nabunutan naman sila ng tinik nang makita ang pagbaba namin. Sis! Sigaw ni Kuya at agad na tumakbo at sinalubong ako ng yakap. Nakita ko naman ang paglapit ni Andre kay Vanessa at sinuri kung ayos lang ba ito. I'm still glad Andre is here for her. Feeling ko ay nahawa ako sa kalungkutan niya. Jam. Are you okay? Tanong ni Kuya pero tango lamang ang isinagot ko. Since maayos naman na nakabalik ang lahat, let's just postpone the meeting and let them rest first. Suwestyon ni Skykes na sinang-ayunan nila. Lumapit sa akin si Jervon at hinawakan ang kamay ko. Napansin ko na nagdurugo pala ito dahil sa dagger na ibinato ng assassin kanina. Binalutan niya ito ng panyo at ngumiti sa akin. I'm glad you're okay. Let's go home. Sabi niya sa akin. Hindi na ako sumagot pero bago pa niya ako mahatak ay may isang kamay na mahawak sa akin. She's going to stay here. Malamig na sabi niya kay Jervon. Tinignan naman ako ni Jervon pero wala akong reaksyon. Pagod na pagod ang diwa at katawan ko para makialam pa sa pagtatalo nila. Let her stay here for a while, Drev. Mukhang pagod na siya para bumiyahe pa. Sabi ni Kuya at hinawakan ang balikat ni Jervon. Binitawan naman niya ang kamay ko at tumango. Ilang saglit pa ay umalis na sila. Spade, I need to go now. Vanessa is staying with us for a while. Sabi naman ni Andre at umalis na rin sila. Umalis na silang lahat at kami na lang ni Spade ang natira. Malamig siyang nakatingin sa akin habang nakapamulsa. Galit pa rin siya. I want to rest. Sabi ko sa kanya at tumalikod na siya. Sinundan ko lang siya at nasa harap na kami ng pinto ng kwarto niya. Wala bang guest room? Doon na lang ako. Sabi ko pero hindi niya ako pinakinggan at hinatak papasok sa loob. Take a bath. Papabilhan kita ng damit. Malamig na sabi niya. Huminga na lang ako ng malalim at dumiretso na sa banyo. Binabad ko ang sarili ko sa bathtub. Ewan ko ba pero parang nawala ako sa mood nang makita ang nangyari kay Vanessa. I suddenly felt guilty, hating her. Ginamit lang din pala siya ng ama niya at nang wala ng silbi, ay parang laruan na tinapon na lamang. Narinig ko ang mahinang pagkatok sa pintuan, kaya't nagsuot ako ng bathrobe at binuksan iyon. Inabot naman ni Spade ang damit at sinara ulit. Naligo na ako at nagbihis. Paglabas ko ng banyo, ay naabutan ko si Spade na nakaupo habang nakasandal sa headboard ng kanyang kama. May bumabalot na itim na aura dito at malamig ang mga tingin niya. Tumabi ako sa kanya, ibinaon ang mukha ko sa leeg niya at niyakap siya. Are you worried? Tanong ko habang di humihiwalay sa yakap. Hindi man lang siya gumalaw at hindi man lang ginantihan ang yakap ko.
Bigla niyang inalis ang pagkakayakap ko sa kanya at tumayo. Matulog ka na. Malamig niyang sabi at naglakad. Bago pa man siya makalabas ay agad ko siyang hinabol at hinatak. What is your problem? Inis na tanong ko sa kanya. How many times do I have to see you dying? Malamig na tanong niya. Hindi ko rin nagawang sagutin iyon. Sorry, I answered. Huminga siya ng malalim at tila nagpipigil ng galit. Do you even realize what would I feel when something bad happened to you? Do you even consider my feelings? Galit na tanong niya. I'll be careful next time. Sagot ko sa kanya at tila hindi naman siya makapaniwala sa narinig niya. Next time? So you're planning to do it again? Huminga na lamang ako ng malalim. Wala nang point para makipagtalo pa. Niyakap ko na lang siya ulit dahil wala na rin akong lakas makipag-away. Huwag na natin pagtaluhan ito, please. I pleaded. Huminga siya ng malalim at sa wakas ay ginantihan ako ng yakap. I'm really worried and it makes me crazy. Bulong niya at binaon ang mukha niya sa leeg ko. I can feel his warm breath on my neck and it sent goosebumps into my spine. I can feel him smelling my neck and then he planted small kisses in it. Napahigpit ang yakap ko sa kanya sa ibang klaseng pakiramdam na binibigay niya. Tinigil niya ang ginagawa niya at tumingin sa mata ko. Nagpahinga ka na, sabi niya at hinatak na ako papunta sa kama at sabay kaming humiga. Humarap ako sa kanya at inunan ang braso niya. Nilapit ko ang katawan ko sa kanya at niyakap ang bewang niya. Spade? I called him. He answered. His voice is so damn sexy. I love you, I whispered. I felt his body stiffened, and in an instant, he's leaning on top of me. The fuck? Nasabi ko si pagkabigla ko. He's staring at my eyes, then his gazes went down to my lips. I'm really trying so hard to stop myself, so please stop triggering me, he said huskily. Napalunok ako nang maamoy ang mabango niyang hininga. Stop himself from what? Nilapit ko pa ng bahagya ang mukha ko sa kanya dahil gustong gusto ko talaga yung amoy ng bibig niya. Fuck, I'm so weird. Stop yourself from what? I said whispering into his ears. I saw him gulp and felt his body stiffen. From doing this, he said. And in an instant, I felt his lips crush to mine. He kissed me passionately and slowly, like enjoying every second of it. His kisses went deeper and wilder, and I felt his tongue roaming inside my mouth. I put my hands on his nape and pulled him closer to me. Shit, he cursed between our kisses. I'm going crazy and I can't even stop myself. Tila may sariling isip ang aking mga kamay at nagsimula itong pumasok sa loob ng shirt na suot niya. I touched his back and drew my hand until it landed on his chest. He also did the same. I can feel his warm hands roaming inside my shirt and then he stops in the lock of my brassiere. He carefully unlocked it and I felt his warm hands slowly crawling into my breast and massage it. Fuck, Spade. I moaned when his lips traveled from my mouth to my jaw and then he stopped at my ears. I moaned even more when he bites it. Stop me, he whispered sexily and seductively. Instead of answering, I kissed his lips and I felt him removing my shirt and brassiere. I felt my cheeks burn when he stared at my half-naked body. Sexy, he said as he started kissing my neck. I bite my lips because of the pleasure he's giving me. Sinimulan ko nang alisin ang shirt niya at hinayaan naman niya akong gawin iyon. Now, I can see his sexily toned body and it makes me want him to even more. His kisses went lower from my neck to my chest. I moaned when I felt him suck my nipples while his other hand is busy massaging it. Napasabunot ako sa buhok niya sa ginagawa niya. Bumalik siya sa paghalik sa labi ko at umalis mula sa ibabaw ko. I told you to stop me, he said with a guilt in his face while covering my body with blanket. Umupo siya sa kama at napasabunot sa buhok niya. I smiled secretly at umupo. Inalis ko ang kumot na binigay niya sa akin at lumuhod sa harapan niya hanggang sa magpantay ang mukha namin. Ayoko nang binibitin ako, Spade. I whispered seductively in his ears and I feel him stiffen because of it. I started to kiss his jaw and his neck. Tinula ko siya bahagya at umupo sa lap niya. Fuck, Natalia, stop turning me on.
he whispered as I kissed his neck down to his chest. Hinatak niya ako pahiga at pumatong siya muli sa akin. He started to undress me completely and he also did the same. He came back on top of me and pinned my hand to the bed. "Are you sure you're ready for this?" he whispered. I nodded at him and we made love tonight. Nagising ako at naramdaman ng mainit na katawan ang nakayakap sa akin. Idinilat ko ang mata ko at nilibot ang paningin ko. Then, I saw Spade sleeping tightly. Mala anghel ang mukha nito kapag tulog. Sana, lagi na lang siyang tulog. Kidding. Agad na nanlaki ang mata ko nang mapagtanto ko ang isang bagay. Dahan-dahan akong sumilip sa ilalim ng kumot. At putang ina shit. Napapikit ako ng mariin at kinagat ang ibabang labi ko at pilit na kinalma ang nagwawalang sistema ko. Surprised! Halos mapatalon ako nang magsalita ang anghel na nasa tabi ko. I saw him smirking at me. Gising ka na? Kinakabahang tanong ko. Bigla akong nailang sa kanya. Kanina pa. Sagot niya at ibinaba ang kumot hanggang sa kalahati ng katawan niya, kaya't nakita ko na naman ang matipuno niyang katawan na nakapagpabaliw sa akin kagabi. Buti na lamang hindi niya inalis ang kumot niya completely dahil baka masipa ko siya palabas ng mansyon na ito. May meeting pa tayo, maligo ka na. Utos ko sa kanya ngunit di man lang siya kumilos at lumapit pa sa akin at niyakap ako. Binaon niya ang mukha niya sa lieg ko. Do I give a fuck to that meeting? Tanong niya habang pilit na sinisiksik ang sarili sa akin. I can feel his manhood touching my skin and I gulp because of it. You can stay here at your room for as long as you want but I'm going to attend a fucking meeting. Sagot ko at pilit na isinasantabi ang iniisip ko. Huminga naman siyang malalim at kumalas ng yakap. Okay, maligo ka na. Doon na lang ako sa baba maliligo. Sabi niya at nagsimula ng magsuot ng damit kaya't iniwas ko ang tingin ko. Umupo ako at nararamdaman ko ang pagkirot ng ibabang bahagi ko. Shit, wala na talagang V-card ko. Binalot ko ang sarili ko ng kumot at tumayo na sa kama. Nakita ko pang mga dugo sa kama na bakas ng kahapon. Agad kong inalis ang sheet cover at nilagay sa mga labahing damit ni Spade. Napatigil ako sa ginagawa ko nang makitang nakatitig si Spade sa akin habang nakangisi. What? Inis na sigaw ko sa kanya. I just can't believe. He said while smirking. Bago ko pa siya mabato, ay agad na siyang lumabas ng kwarto. I tried walking as normal as I could while enduring the pain down there. I can even endure multiple gunshots and stabs. Ito pa ba na... never mind. Naglakad ako papunta sa conference room at naabutan si Kevin at Skykes pa lamang ang nandoon. Oh, the suicidal lady is here. Pagbati ni Skykes at inirapan ko na lamang siya. Umupo ako sa tabi niya at tahimik na naghintay sa iba. Parang blooming ka biglang sabi ni Kevin. Kinunutan ko siya ng noo dahil sa sinabi niya. May nangyari ba? Sabi ni Skykes habang nakangisi ng nakakaloko. Fuck you. Sagot ko at tumawa lang sila. Ilang sandali pa ay dumating na silang lahat. Naglakad palapit sa akin ang nakangiting sight at napatingin kay Skykes na katabi ko ngayon. Hi Skykes. Bati niya at parang isa lang akong hangin sa gitna nila. Napatingin naman si Skykes at Kevin kay Sight. Tumaas ang kilay ni Kevin samantalang ngiting-ngiti naman si Skykes. Hi cutie, sagot ni Skykes. Nagpigil ako ng tawa nang makita ang reaksyon ni Kevin na tila papatay ng tao. Oh, hi Frost, buhay ka pa? Bati niya at sa wakas ay nakita na niya ako. Inirapan ko na lamang siya dahil sa sinabi niya. Let's start the meeting. Malamig na sabi ni Spade kaya't napatingin ako sa kanya. Matalim rin siyang nakatingin sa akin or sa amin ni Sight. Okay, so what's your report, Zask? Tanong ni Skykes kay Zask. Fernando escaped and we found their secret base. We found Vanessa there with her dead mother. That's why it took so long bago kami makalabas. Paglabas namin ay sarado na ang main door. Maybe set up talagang nangyari kahapon. We decided to take emergency exit. Paliwanag niya. And that emergency exit is? Takang tanong ni Sight. A glass window from 3rd floor and we fell into the 15 feet pool. Parang wala lang nasagot niya. Nakita ko naman ang pagkabigla sa mukha nilang lahat. Natahimik silang lahat at manghang-mangha na tumingin sa amin. I bet you really look like an action star doing that. Sigunda ni Sight pero hindi na namin pinansin. Anyway,
That is what we found in their base. Buti ay na-recover ko pa yan sa cellphone ko na nabasa sa tubig. Sabi niya at pinakita sa kanila ang mga printed pictures ng mga nakita namin kagabi. High caliber guns and unknown chemicals? Tanong ni Kuya. Yeah, sagot naman ni Jax. I have a bad feeling that there is something bigger than this. Napatingin silang lahat sa gawi ko nang sabihin ko yun. What do you mean? Tanong ni Andre. Wala si Hiro ngayon dahil nasa Japan pa rin sila. I mean, why would you set trap and bomb your own base? The higher caliber guns and chemicals are ready made when we saw it. My point is, it's impossible na doon nila ginawa yun. So, the question is, sino ang nagpo-produce nun? It's either something bigger is behind them or they have another hidden base which is bigger and deadlier. Sabi ko sa kanila, saglit silang natahimik at tila napaisip sa sinabi ko. What about Zakaria Mafia? Maybe sila ang nagpo-produce nun? Sabi ni Sight. Nope. Zakaria specializes in ninjas. Sagot ni Spade. So, paano natin malalaman ang sagot sa mga tanong na yan? Tanong ni Skykes. Vanessa, maybe she knows something. Suggestion ni Dravon. Napatango naman kami at tumingin kay Andre. She's still not in a good taste. Tulala at nagkukulong sa kwarto. She's not even eating. So I think wala tayong makukuhang sagot for now. But I try my best to convince her. Tumango naman kami dahil sa sinabi niya. For now, hindi pa rin tayo magbababa ng seguridad and will investigate further. Natapos na ang meeting at sa ngayon ay lumabas na rin ako sa conference room. I can't stay here any longer dahil baka kung ano na namang kababalagan ang mangyari sa akin. You, Frost. Napatingin ako sa tumawag sa akin. There, I saw Scythe waving at me. He's with Zask who looks bored and irritated. I immediately walked towards them and raised my eyebrow. What? I irritatedly asked. Dravon and the rest already left. Itong dalawa na lamang ang natira. Of course, pati si Spade. Pero pumasok na siya sa loob. Maybe he's busy. After all, their life is just revolved around mafia. They also have other legal businesses. Would you like to come with us? He asked. I look at him with confusion and cross my arms. Saan? Tanong ko. Mag-aalis ng stress at magsasaya. He said while smiling widely. Not a bad idea though. I think I really need that. You're going? Tanong ko kay Zask na hanggang ngayon ay nandito pa. Yeah, he answered plainly. Siguraduhin yung masaya talaga yan ha? Sabi ko at naglakad na papunta sa kotse ni Sight. I didn't bother to ask permission to Spade. It's still kind of awkward talking to him because of what happened last night.